Hi mga kabugis, magandang hapon. Ang topic natin ngayon kung paano ba magtanggal o mag-pruning ng mga sanga, lalo na sa ating mga materials. Yung mga sanga na hindi natin kailangan, hindi natin yung itanim, hindi natin yung itapon kasi pwede pa yung matanim. Bago tayo magsimula, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa ating mga new videos. Comment down below kung ano meron kayong katanungan para masagot natin ang inyong mga katanungan. Okay, simulan natin. Ito mga kabugis, hindi na ito kailangan kasi meron na ito din. Yan, patanggalin na natin. Bagong tanim lang natin to. Yan. Hindi naman siya kailangan, kaya hindi natin yan itapon kasi pwede pa yan. Ang ating materials 21G. Ngayon mga kabugis, itanim natin to yung sanga na galing dito na pinutol natin para hindi masayang kasi pwede pa ito i-grab pag mapatubo to. Mapatubo natin to sa within 15 days lang, magugat na ito siya. Itanim natin ito sa pure river sand para mas mabilis siya tumubo bago natin transfer sa silupin na ating paglalagyan sa kanya. May option sa pagtatanim nito, pwede nyo ibabad muna sa rotting hormone isang buong gabi. Pwede rin nyo na ibabad lang sa tubig buong gabi, at saka pwede din na itanim diretsohang pagtanim. Okay? Hi mga kabugis, at tuturuan kayo sa paggamit ng rotting hormone. Ito liquid ito na rotting hormone. Ang paggamit nito 14 liters mga kabugis, 16 liters 4 tablespoon, pero 4 lang man na litro na ito, pwede na to. Isang tablespoon lang ang ilagay natin sa paggamit nito. Kadalasan pwede dito na 15 minutes mula natin nababad yung ating sanga ng ating bugis, pero sa kadalasan na ginagamit natin, magbabad tayo buong gabi pagka kinabukasan na natin itanim. Okay? Wala man tayong kutsara, ito lang gamitin natin. Ayan, pwede na ito, isang taklob lang. Ayan. Shake wheel bago nyo gamitin. At saka stir wheel bago nyo ibabad yung inyong materials para mag-mix talaga yung tubig. Yan. Okay, lapit mo para makita nila kung gaano ka. Hindi kailangan na mababad yung buong katawan, kahit yung baba lang. Kasi ang baba niyan binalatan natin para doon maka-absorb ng tubig, para mas mabilis siyang palabas ng ugat, mabilis siyang tumubo. Yan, ganyan lang. Babad nyo ng buong gabi ang inyong mga cuttings, materials nyo. Ito mga bugis, yung mga sanga natin. Sa pagtanim nito, kailangan balatan mo yung ilalim para diyan dadaan yung ugat niya. Yan. Yan lang pagbalat. Para sa amin, sa iba, ang ginagawa lang balatan lahat, pero para sa akin mas magandang ganyan lang. Okay? Ito na, dito dadaan yung kanyang ugat. Ilibing na natin dito sa pure river sand. Yan. Kahit mababaw lang, mas long as hindi siya matumba. Yan ang mangyayari dyan. Okay? Papakita ko sa inyo ito, mga bago nating tinanim. Yan, ito, nakatagilid pa ito mga kabugis. Tingnan nyo, pakita dyan, nakatagilid pa. Nagugat na to. Yan ang ugat nya, maliliit. Yan. Kahit nakatagilid dyan, mabilis ubugat pag nandito. Pwede natin i-transfer agad ito. Pwede na ito i-transfer, buhay na to kasi lumalabas na yung kanyang mga sprout. Yan. Yan. Pakita natin ito lapit. Yan. Simplihan lang to na simplihang pamamaraan lang to mga kabugis. Yan. Yan, daming ugat. Simplihan lang yan. Walang kuan ito, walang rotting hormone sa ginagamit. Yan. Yan ang mga birada dyan mga kabugis.
hindi tayo kinakabahan dyan sa mga ganyang bagay kasi kuha naman natin yan, masyado na tayong kuha dyan, experienceado na tayo masyado dyan. Okay, pakita natin yung isa. Ito mga kabugis, ito walang maliit yung sprout nya, meron na yung ugat sa ilalim. Yan yung mga style dyan sa pagtatanim. Mas mabilis ito kasi ito sobrang dami ito, 15 days mula nang tinanim natin. After 15 days, transfer na natin yung iba, yung mga nauna dyan. So pakita ko sa inyo kung anong na-transfer natin kahapon, anong magiging possible mangyayari sa kanya pag transfer. Yan, ito yung mangyayari sa kanya. Yan, hindi na siya mamamatay, diretsuhan na. Yan, tumubo na. Sa pag-transfer natin mga kabugis, ang soil combination dito 60% na coconut sodas at saka 40% na garden soil. Ganyan yung combination ng ating pagtatanim para mas capable sa kanya kasi acidic yung coconut sodas at saka may garden soil siya na may minerals. Mas maganda talaga yung magiging outcome ng ating composition sa ating bulaklak. Ganito po yung maging itsura after 15 days na tinanim natin doon sa river sand. Ito na po, kahapon lang natin ito na transfer, marami na siyang dahon. Yan, naatis lang na transfer mga kabugis dito sa cellophane na ito. Tinaniman natin sila galing 14 days na tinanim natin sa river sand. Pagkatapos after 15 days transfer natin dito sa lalagyan na ito na may composition na 60% na coconut sodas at saka 40% na garden soil. After na matransfer natin siya, mga 15 days or 20 days, pwede 1 month na makakapal talaga yung ugat niya sa ilalim. Pag kumapal na yung ugat niya sa ilalim, pinakamaliit dyan, 15 days, pwede na yon. Bago natin siya i-graft na ito. Yan, naka-graft na siya. Kasi mas maganda talaga na makapal yung ugat niya sa ilalim. Kasi pag halimbawa magputol tayo ng kanyang sanga para lagyan natin ng sayon, hindi gagalaw yung ilalim niya. Kasi pag maganda makapal ng ugat sa ilalim, mas makakapit siya at hindi mapiktuhan yung sayon natin sa taas. Mga kabugis, yung tinanim dito natin na sanga galing sa ating mga materials, itanim natin siya dito 15 to 20 days. After dyan, tutubo na yan. Pagkatapos i-transfer natin dito. Pag transfer sa kanya, hindi na siya mamamatay mga kabugis or hindi na malanta yung dahon niya. After mula natin na transfer dito, after 15, 20 or 20 days o di kaya 1 month, pag kumapal na yung ugat niya doon sa ilalim, para paglagari natin sa kanya, pag i-graft na natin siya, hindi magalaw yung ang ilalim niya. Kasi pag gagalaw yun, tapos maputol yung mga ugat, may potensyal na makapikto sa ating sayon. Pinakamadali dyan, 15 days, pwede natin siyang i-graft. Yan, 15 days. Yan. After 15 days, buksan na natin siya. Yan, after 1 month mula nang nating nag-graft siya, ganito na yung mangyayari sa kanya. 1 month. Lalo na kung magandang yung tubo niya. Yan. After 4 months to 5 months, 5 months, ganito ang mangyayari sa kanya. 4 months to 5 months. Yan. Mula dito, nang tinanim natin siya, after 15 days, i-transfer natin siya dito. After another 15 days, i-graft natin siya. After 1 month, nang nag-graft natin siya, ganito yung itsura niya. After 1 month, after 4 months to 5 months, ganito ang mangyayari sa kanya. Salamat mga kabugis sa inyong suporta at sa pag-view sa ating mga videos. God bless.